Ang init talaga sa Pilipinas. Yung bill ng kuryente namin, 9K monthly. At parang lalong umiinit dito sa Pilipinas, kahit tag-ulan na. Pag-usapan naman natin ang aircon namin ngayon. Sa bahay namin, may 4 na aircon kami. Sa loft, master bedroom, kitchen, at kids bedroom. Pero pag-usapan muna natin yung sa master bedroom. Ito kasi yung pinaka-importante sa pamilya namin. Dito kami madalas ng family ko. May sala area na din kasi ang master bedroom namin. So dito kami nanonood ng TV at nagpapahinga pagkatapos ng trabaho. Dito din naglalaro ang anak ko ng mga laruan niya. Ang problema, manual lahat. Bubuksan pag mainit, isasara pag malamig. Pag nakalimutan namin, buong araw o gabi, nakabukas sobrang sayang sa kuryente. Lalo na ngayon, energy crisis tayo. Dahil tayo si Automated Pinas, try natin i-automate uli yung aircon namin. Bakit uli? Ikukwento ko muna sa inyo yung mga failed attempts ko ng pag-automate ng aircon dati. Unang na-try ko, schedule-based. 6 p.m., automatic mag-on yung aircon sa master bedroom. Naisip ko, pag uwi ko, malamig na yung kwarto. Nag-fail. Bakit? Una, yung Zigbee network ko at yung IR blaster, paminsan-minsan, nagdi-disconnect. So minsan tumatakbo, minsan hindi. At pangalawa, kahit hindi pa ako umuwi, automatic, mag-on na siya. Sayang yung kuryente, sayang sa electricity bill. Second try ko, gumamit ako ng presence sensor at temperature sensor. Kapag detected ako sa kwarto at yung temperature ay mas mataas ng 24 degrees for 15 minutes, mag-on siya. Akala ko, mas magiging effective ito dun sa una kong naisip. Nag-fail din. Kasi yung 15 minutes, sobrang tagal. Pagpasok ko sa kwarto, mainit. Hindi ako naghihintay ng 15 minutes. So, ino-on ko na agad yung aircon. Wala pa yung 15 minutes. Pero may pinakamaing problema akong na-realize. Yung lahat ng IR blaster automation ng aircon ko, fire and forget. Nagsesend ng signal pero hindi alam ng home assistant kung talagang naka-on ba yung aircon. Ang pinaka-best ko na naisip para ma-check ito, yung camera sa bedroom namin. Medyo hagip kasi niya yung aircon. Kung bukas yung LED number, bukas siya. Kung di naman bumukas, ayaw gumana ng IR blaster ko. Pero minsan, di na din kaya i-verify via camera. Like pag nagda-drive ka na o may ginagawang ibang bagay pa. Yan ang pinaka-importanting problema na kailangan kong isolve muna bago ako mag-automate uli. Yung solusyon, power monitoring sa breaker ng aircon ko. Naglagay ako ng city clamp galing sa existing Shelly EM ko. Yung Shelly EM na yan, yung gamit ko sa Video 15 para sa brownout detection. May bakanteng channel pa siya. Dati, intended ko siyang i-monitor yung solar consumption. Naisip ko, for data lang siya. Walang ginagawa na automation. So, mas mabuting gamitin sa aircon na may automation na. Actionable data. Hindi lang data na nasa dashboard. Hindi ko ginawang mag-isa. Tinawagan ko yung electrician ko. Hindi ko gusto ipagsapalaran yung sarili ko o yung breaker panel. May limit ang pagdi-DIY din. Safety first pa rin. Eto na. Pag bumukas yung aircon, nakikita ko sa Home Assistant, 850 watts, 1,200 watts, depende kung ano yung konsumo. Pag patay, bumababa din ang konsumong data. Ngayon, alam na ng Home Assistant kung yung aircon talaga ay naka-on na. Solve na yung problema natin na hindi sigurado kung bumubukas o hindi ang aircon. Bago natin tingnan kung paano ito magagamit, i-explain ko muna yung script sa Home Assistant. Sa Home Assistant, may dalawang konsepto, automation at script. Yung automation, listener siya. Nakikinig sa trigger, presence detected, button press, notification action, tapos nagpapatakbo ng action. Yung script, action siya, walang trigger. Just a reusable sequence of commands na pwedeng tawagin ng kahit ano. Para sa aircon, gumawa ako ng 9 na scripts. AC 18 degrees, AC 19 degrees, hanggang 26 degrees. Bawat isa nagpa-fire ng RR command para iset yung aircon sa specific temperatures. Bakit ganito? Kasi pwede kong tawagin yung script mula sa automations. Pag pinindot ang notification mula sa up button, mula sa voice command, mula sa schedule task, kahit saan tawagin, pareho yung resulta.
Isang script, maraming pinto. Tapos, yung verification logic, sinama ko sa automations na tumatawag ng script. Pattern niya. Tawagin yung script, maghihintay ng 30 seconds, i-check yung Shelly EM, magpapadala ng notification, whether nag-trigger ka ng manual o automatic, pareho ang verification. Para sa script ko, ng turn on habang papauwi kapag pinindot ko, after 30 seconds, i-check yung Shelly EM. Pag may consumption, magpapadala ng notification sa amin ng asawa ko. Yung aircon, cooling. Pag wala, aircon did not turn on. Yan kung papaano kami sigurado kung talagang gumagana yung automations. Pag solve na yung verification problem, nagawa ko na yung 4 na automations. Yung unang automations ko, yung notification automation. Kapag detected sa master bedroom, yung asawa ko o ako, and wala pang naka-on na aircon, magpapadala ng phone notification. Mainit sa kwarto, bubuksan ba yung aircon? May turn on button at meron din no button. Hindi siya basta-basta nagti-trigger. 5 minutes muna bago siya magpadala para mabilang lang yung mga talagang nagsistay sa kwarto. Pangalawa, yung smart turn off. Pag wala ng present sa kwarto at yung aircon ay tumatakbo, alam ito ni Shelly EM Monitor. Magsisimula ng 1 hour timer yan. Pag wala ring nakauwi, after 1 hour, automatic mag-o-off. Pag may pumasok bago mag 1 hour, magka-cancel yung timer. Walang nasasayang. Pangatlo, yung roller shade. Sa master bedroom, may roller shade ako sa window na pinakamalapit sa kama. Pag bumukas yung aircon at maaraw, automatic siyang nagsasara. Mas mabilis lumamig yung kwarto, mas konting trabaho yung aircon. Pagpatay na yung aircon, automatic bumubukas uli. Pang-apat, yung remote trigger plus verification. Kapag papauwi na kami, galing sa labas, pwede kong i-press yung script sa Home Assistant app. Turn on yung aircon. After 30 seconds, magpapadala ng notification yan. Aircon is cooling. O, aircon did not turn on. Pag uwi namin, malamig na. Wife approved, guaranteed. Pero, hindi lahat ng plano ko gumagana. Ito yung honest fail moment sa pagsusmart home. Una, auto-on kapag detected ang presence after working hours. Sinubukan ko to, pero may iba pang pumapasok labas sa kwarto. Hindi lang yung gagamit ng aircon. Nadi-disturb yung detection. Dinisable ko muna na lang muna yung automation. Balik na lang ako dun sa notification plus manual confirmation. Mas mahirap pero mas tama para sa pamilya namin. Yung lesson learned dito, hindi lahat ng automation kailangan i-automate. Minsan, mas mabuti yung notification plus confirmation. Pangalawa, yung temperature sensor. Ginamit ko muna yung temperature reading galing sa roller shade sensor ko. Pero hindi siya reliable. Yung reading niya, 60 degrees Celsius, kahit nakabukas na yung aircon. Hindi totoo yun. So, tinanggal ko muna yung temperature trigger. Feel ko kailangan ko ng dedicated temperature sensor para sa master bedroom. Yung lesson naman na nakuha ko dito, yung sensor kung saan siya nakalagay, importante. Sa susunod na iteration, maglalagay ako ng proper room temperature sensor. Pangatlo, paminsan-minsan, hindi nagfa-fire yung IR command. Nag-command naman si Home Assistant. Tapos, i-verify naman ni Shelly EM. Kung bumukas nga o hindi, yung aircon. Di lang talaga gumagana sa aircon. Pwede yung IR blaster, pwede yung aircon mismo. May limitations pa rin ang IR. Pero dahil dun sa Shelly EM verification, alam ko agad kung hindi gumana. At pwede ulit i-trigger. Hindi yun nanguhula tulad noon. Pero yung mga gumagana, magaganda yung remote trigger habang papauwi kami. Na-test na namin. Press 30 seconds, notification, aircon is cooling. Pag uwi namin sa kwarto, malamig na talaga. Wala nang doubt. Wala nang dapat tingnan sa camera para tingnan kung totoong gumana yung IR blaster. Yung peace of mind na yun, yan yung wife approval moment ko. Yung roller shade coordination, gumagana ng maganda tuwing araw. Pag aircon is on, sasara. Pagka naman off yung aircon, bubukas uli. Walang manual intervention. At yung smart turn off na nagsesave ng kuryente kapag nakalimutan namin patayin yung aircon. Yung kalimutan na yon, on yung aircon sa buong umaga habang nasa store kami. Wala na yun. So, ito yung honest verdict.
Yung total cost savings, kailangan pa ng more weeks bago ko mabilang ng tama. Pero yung quality of life, yan ang nararamdaman namin agad. Wala nang panic sa init kapag papauwi, wala nang sayang sa aircon pag nakalimutan patayin, wala nang nagdi-disturb sa pagtulog namin. Pero hindi pa siya complete. Sa susunod na iteration, i-upgrade naman natin yung Shelly EM ng Shelly Pro 3 EM para mas marami pang power monitoring channels. Tapos, i-expand natin sa loft, sa kitchen, at sa kwarto ng mga bata. Sa susunod na yan, para sa ngayon, yung master bedroom, mas matalino na siya. Hindi pa perfect, pero honest na experience lang. Sometimes good enough is the best start. Comment down below kung anong automations yung gusto nyo pang ma-explore. Ako si Darin at ito ang Automated Pinas. God bless po.